Hello everyone, good morning. Hi guys, good morning, good morning. Ayan, good morning guys. Andito ako ngayon sa aking garden. And so, ipapakita ko sa inyo yung mga plants na na-propagate ko dito. I don't know if meron ba tayong maibenta ngayong umaga. Ayan, actually guys, today is Monday, December 2. Ayan, welcome sa ating first vlog, month of December. Ayan, since malapit na mag-Christmas, i-tour ko kayo dito. Quick tour. And then, pakita ko sa inyo kung ano yung mga plants na napropa ko dito sa aking garden. And yung mga plants na pwede natin ma-release ngayong umaga. Ayan. Okay guys, not totally lahat pwede natin ma-release ngayong umaga guys. So, yung mga plant dito, pagpipilian ko lang yung mga plants na pwede nating ma-release ngayong umaga. Actually, not guys, like sobrang aga. Like mga siguro nasa mga 8 AM na. Actually, kanina medyo maaga akong gumising, nasa mga 6:30 or like mga 6:45. And then nagmuni-muni, nag-arrange dito sa garden kasi medyo makalat dito na area. Siguro isa-isahin ko lang. Ayan, na-amaze ako sa view ng aking garden. Actually guys, malaking to. Meron ako mga empty space dito. And then guess what? Yung mga anthurium foliage na na-flex ko before, yung sobrang liit. Ngayon guys, meron na tayong malalaki. I don't know if pwede na ba siyang ma-release. Baka siya, risky siya. So wait lang tayo. Estimate ko siya kung kailan siya ma-release. Siguro mga January to February next year ko siya pwede ma-release. Actually guys, malaki na talaga siya, like mga ganito na ka-size. Pero kapag medyo malayo yung buyer na bumili sa ating mga foliage, parang hindi pa nila kakayanin yung ganong size. Ayan. Actually guys, madami ako mga premium plant na dumating. Kaso sila guys, di pa sila totally stable. Kasi nung nabili ko siya sa Tagum, nabili ko siya guys, not stable pa talaga sila. Like halimbawa, like mga, parang estimate ko sila, like mga 2 to 3 weeks pa siguro, yung pag-propa nila and then bininta. Lahat ng plants na nabili ko sa Tagum, nung nakaraang show doon sa Tagum guys, lahat na nabili ko doon na plant not stable. Actually guys, nung pagdating dito sa akin, sinek ko yung mga roots, Diyos ko guys, wala pang movement sa kanilang roots, wala pang mga active roots, lahat talaga, parang kaka-recover pa lang nila. Actually, nung pagdating dito sa mga plants, matamlay yung dahon. Actually, malalaman mo naman talaga na yung mga plant na naibili mo, kapag fully stable talaga sila, parang masigla sila tingnan, yung mga dahon hindi siya malungkot. Nung pagdating dito, naiintindihan ko kasi Tago medyo stress sila ng 1 day or 2 days, and then akala ko normal lang kasi na-suffocate sila sa loob ng box. And then nung mga pagdating ng mga ilang araw, nagstay sila dito sa aking garden, napansin ko matamlay and malungkot yung mga dahon nila. And check ko po yung kanilang mga roots. Guys, wala pang active roots. Lahat ng nabili ko ng plants sa Tagum, walang active roots. Bagong propa lahat. Siguro, nasa mga 2 to 3 weeks lang po sila. Siguro na propa. Not totally stable as in. Okay, so wala na. Hindi na ako nagme-message sa live seller. As long as hindi naman namamatay yung plant. So, ginawa ko dito, pinastable ko. Naglagay ako ng parang nag-water bath ako sa kanila kasi matamlay talaga. Ngayon, medyo naka-recover naman sila. Pero mostly talaga, actually yung ko nga, madami, hindi ko na lang i-mention yung mga plant na nabili ko doon sa Tagum. Lahat talaga guys, as in. Okay, so medyo may kunting kamahalan naman
konti guys, pero kaya naman sa bulsa. Pero lahat talaga, nagsisi ako. So far, wala namang namatay ng mga plants, pero as of now, kaka-recover. Out of 100% guys, nasa ano na sila ngayon? Nasa mga 70 to 80%, masigla na yung dahon nila, compare nung dumating sila dito. As in guys, nung dumating sila dito, 50-50 talaga. Alam mo yung dahon, like, compare mo siya sa like happy plant, yung parang masigla na dahon ng mga plant, like as in sobrang tigas nila, kaya nilang magtayo ng sila lang, walang kasamang stick na magaguide sa kanilang stalk. Compare mo siya, like parang ano talaga, kapag hindi mo siya nilagyan ng stick, parang sobrang like ganun talaga, like totally like parang ano, sobrang tamlay, as in 50-50. Nung ni-revive ko sila, nilagay ko lang siya sa ano guys, sa hindi mainit na area, like hindi sila mainitan para fully makarecover. Then after mga 2 to 3 days dito sa garden, napansin ko nung nainitan sila, sobrang tamlay, as in. So hindi ko naman sinisiraan yung live seller guys ha. Make sure na kapag bumili kayo ng plant, tanungin nyo po yung seller or yung live seller if fully stable ba. Ako kasi kapag magbenta ako ng mga plant, sinisigurado ko talaga na stable yung plant natin. Kasi ayoko kasi yung mga buyer natin na maano sila guys, madismaya sila, like halimbawa happy sila kasi gusto na makabili ng ganyan na plant. Pinangarap nila na magkaroon sila ganyan, and then pagdating sa kanila matamlay, hindi pa fully stable, di ba? Nakakalungkot po yun. So, as of now, wala naman ako nakikitang nalulusaw. Pero kapag nainitan talaga sila, as in guys, matamlay. Ngayon, meron na silang mga lumabas na tig one shot. Actually guys, nung talaga, dapat mag-release kayo ng mga plant. Dapat hintayin nyo muna, like, nagpropa kayo. Hintayin nyo muna na ma-fully stable. Merong lumabas na kahit isang dahon lang. Ito kasi guys, siguro, start nung nagpropa ito, wala pang new leaf nung lumabas sa owner siguro. So dito na lumabas yung tig one leafer. So ngayon medyo okay na sila. Ayan. Isa sa nabili ko sa Tagum City guys is yung aking Paraiso na Oria. Ngayon dito lang siya nagbigay ng new leaf. Dapat hinintay sana sa sa owner bago nila ma-release yung mga premium plant nila. Pero so far okay naman, pero nakakaba. Kasi hindi biro yung pera na binabayad mo sa kanila, and then halimbawa mamamatay yung plant. Masakit din sa mga kagaya ko ng mga plantita. Sa akin nga masakit para sa akin. Okay, anyways. Ang dami nating daldal guys. Mag-sale tayo ng mga plants ngayon. Parang guys, wala akong masyadong ma-sale ngayon ng mga premium plant. Gawa po ng kailangan ko talaga silang fully stable, saka ko sila i-release. Ngayon, yung release natin, yung mga na-propa ko na fully stable na. Okay? So, ayan. Ito yung itsura nila. So, mag-start na tayo kay medyo, dito kasi na area, medyo medyo mainit na, pero not, lahat dito na area, mainit. Pero medyo mainit na talaga. Meron ako nakikitang spot na mainit na. Okay, so mag-start na tayo. Nawala pa talaga yung kuryente dito na side. Meron talagang pumutok. Meron ako narinig kanina na pumutok na transformer. So, parang yun yung dahilan na nawala yung kuryente. Ayan guys. Dito na side empty. Dito na side, nilagay ko dito is mga anthurium-folias. Ngayon, pinainitan ko sila kasi parang sunod-sunod yung ulan and ayaw ko silang malulusaw. Kasi mostly sa mga maliliit na anthurium foliage, prone sila sa lusaw. Yung mga pinakita ko sa inyo guys nung last vlog ko na piniflex ko po yung mga anthurium foliage, eto na sila ngayon guys. Ayan. Okay, malalaki na sila. And then, ganitong size guys, hindi pa siya pwede ma-release natin. Okay, unless na malapit lang kayo dito or i-pick up nyo po. Pero para sa akin, parang hindi ko pa siya ready i-release. So, palalakihin pa natin ng kunti. Siguro, estimate ko dito nasa February. January to February, pwede na itong ma-release. Ayan, medyo malaki-laki na ito kunti. Ayan, pero hindi pa sila lahat guys sa ganito kalaki na size. Mabilang ko lang na ganyan kalaki. Okay, mag-start na tayo. Yung i-flex lang natin is yung mga Moraita. Okay guys, mag-start na tayo.
Okay, before tayo mag-start, same pa din po guys ha. Sa mga old miners, alam na po nila kung ano po yung mga mode of payments natin. Eto guys ha, is ulitin ko lang siya. Ayan, sa mga new miners natin, di alam kung ano po yung mode of payment natin. Same pa din po siya. Meron tayong BPI, GCash, pwede kayo magbayad sa Paymaya or any remittance center like Palawan Express or M. Luwilier or Cebuana. Pwede kayo doon magbayad guys. Pwede din po kayo GCash to bank or bank to GCash. Pwede. Maya to GCash or GCash to Maya. Pwede siya guys ha. So, shipping schedule natin would be on next week, Monday. Ayan yung shipping schedule natin. Courier natin, same pa din po siya. Airport to airport, GRS and LBC. We ship Luzon, Visayas, and Mindanao. Yung sa Visayas area natin ha, pwede kayo mag airport to airport. 2 days, connecting flight po yan mga mamshi ha. Sa Luzon naman, pwede din po kayo mag-airport, pwede kayo mag-GRS. Sa Visayas area, parang pwede natin sa Visayas area guys, medyo matagal. So, pwede natin mag-airport to airport. Kasi kapag i-GRS natin or LBC, medyo matagal, umaabot ng pinakamataas na 1 week or more than that pa. So, possible mamamatay yung plan. So, mas maganda mag-airport to airport kayo, connecting flight 2 days, dadating na po yan sa inyo. Okay, sa Luzon naman po, pwede kayo mag-GRS and LBC. LBC natin, pwede kayo mag-COP, cash on pick up, shipping fee lang po yung babayaran dyan sa inyo. Okay, so pick up po yan dyan kung saan malapit po sa inyo yung LBC branch. Ayan. So guys, I need a payment ASAP. Okay, so I need a payment. Pinakamataas lang po natin na reservation is 2 days lang po. Okay, so kapag di kayo makapag-settle within 2 days, ibigay po namin sa second miner to third miner yung inyong plant na mine. Ayoko pong mag-hold ng plant na medyo matagal kasi para mabigyan ko po ng chance yung mga second to third miner. Okay, so kapag hindi kayo nag-bayad agad guys, ibigay ko po sa second miner to third miner yung inyong mga plant na mine. Okay, so I need the payment ASAP. Okay? Yung shipping fee natin, Luzon 222 minimum of 1 to 3 kilos. Mindanao naman po natin is 182 minimum din po of 1 to 3 kilos. And then yung ating Visayas, 200 pesos minimum of 1 to 3 kilos lang po. Okay, sa SF naman po, nagdepende po yan sa laki at sibagat ninyong plants. Estimated lang po ang ating SF. So kapag lumagpas man po sa SF na hiningi ko po sa inyo, agad ibabalik po namin yan sa inyo. Okay, so kapag kulang man po or sumobra man po sa 3 kilos yung inyong plants, so dyan mag-a-add po ako ng SF po mga mamshi. Don't worry guys, ayan, yung kapag sumobra man po yung SF nyo, i-refund po namin yan kaagad. So hingi po kami ng GCash number para ma-refund po namin yung sobra nyo po sa SF. So meron naman po dyan na WeBill na isa-send ko po sa inyo para malaman nyo po kung magkano yung SF total. Okay? So dyan natin i-compute. Okay, para malaman nyo po yung presyo ng ating mga plans, so keep on watching. Ayan, very excited ako dito. So first spot natin, okay, I have here, okay, this one. Ayan. Okay guys, huwag kayong magtataka bakit merong mga kulay-kulay blue. Fungicide po yan guys para hindi po siya kainin ng mga something, mga grasshopper or uod. Okay, first spot natin, this one is the Orange Princess. Philodendron Orange Princess. Actually guys, napakaganda nito. Meron siyang isang shoot dito. So dalawa yung shoot niya. Okay, so ito yung unang shoot niya and ito yung pangalawa. Okay, this one's available siya with 1, 2, 3, 4, 5 with 5 leaves. Ayan, with 5 leaves and 2 shoot. 2 in 1 po siya mga mamshi ha. Okay, first leaf, napakagandang var. Ito yung second. Ito pala yung una. Okay, napakaliit yung unang dahon. Ito yung second. Ito yung third. Ito yung fourth. And ito yung pang-limang dahon niya. Okay, this one's available at 850 pesos lang po. 850. Okay, Philodendron Orange Princess. Guys, nag-iisa lang to. Bala ko sanang ikip ko siya kasi wala akong ibang pat na Orange Princess. Nag-iisa lang to. Since ibenta ko na lang siya ha. Okay, this one is the Orange Princess. Guys, medyo mahal pa sa market yung matured form nito and then yung lash na Orange Princess. Okay, this one's available at 850 pesos. Guys, fixed price ako nito ha. Okay, Philodendron Orange Princess. This one's available at 850 pesos. Napakaganda yung kanyang var. Okay, napakaganda si ating Orange Princess with
2 shoot po siya mga mamshi, 2 in 1. Ayan, for 850 pesos. Nag-iisang pot, i-grab nyo ng mga mams. Okay, next. Okay, meron ako dito guys. Nag-iisang pot lang din po siya. Ito guys is the multiple shot po siya. 1, 2, 3, 4. Ayan, 4 in 1. Grabe, nag-multiple shot po siya guys. 4 in 1. This one is the Philodendron Variegated Temptation. Ayan, very, guys, nung nabili ko to siya is 3 pa lang yung dahon niya. Okay, 3 pa lang yung dahon niya kasama tong nakat niya dito. Ngayon guys, medyo, meron na siyang dumagdag na 4 na dahon. Okay, Variegated Temptation, 1 pot available lang po. As you can see, very premium jeans. Ayan, as you can see, may nag-full moon, may nag-marble, yung kanyang variegation. Ito yung new leaf niya. Okay, this one's available at 2,500 pesos. Yung lash nito guys, medyo mahal pa talaga sa market. Okay, nabili ko siya nung 3 dahon is 1,500 ko siya nabili. Okay, ito yung new leaf niya is pa-marble po yung kanyang variegation. Okay, this one is for only 2,500 pesos. 2,500, 1 pot available lang to guys. I-grab nyo na. As you can see, napakaganda yung var. Next tayo. Okay, we have here, this one guys is the Acuminata Mottled. Monstera Acuminata Mottled with 4 leaves. Ayan, with 4 leaves siya guys. Nabili ko to ng 1 leaf. Ngayon guys, meron na siyang dumagdag na 3 leaves. Okay, this one's available. Look at the, alam mo yun guys, yung kanyang dahon is, guys, tingnan nyo ha, madaming butas-butas and parang ang dami niyang kulubot. Ayan. Sobrang ganda and unique yung kanyang variegation. 1 leaf na propagation and then ito yung side shoot niya, unang dahon. Ito yung unang dahon, pangalawa, and then ito yung pangatlo sa shoot niya. Okay, so total of 4 leaf. Okay, this one's available at 1,200 pesos. Acuminata Mottled or Monstera Acuminata Mottled guys. Okay, this one's available at 1,200 pesos. 1 pot available lang po, kaya i-grab nyo na, ang ganda. 1,200 pesos. Next. Ito, ang ganda nito. Okay, meron akong available dito guys, 3 pot available. Okay, this one is Rhaphidophora gorillan. Ayan, yung lash nito guys, mahal pa sa market yung lash. Nakita ko siya yung 3 dahon na malalaki. 2,800 yung bentahan sa market. Ngayon, meron akong na-propa ni tag 1 leafer in may malalaking shoot na. Okay, this one si Rhaphidophora gorillan with shoot. Okay, 1 leafer. Nung na-propa ko ito guys, hala. Okay, nung na-propa ko to 1 leafer, ha? Okay, 1 leaf yung na-propa ko dito. Tig 1 leaf, 1 leaf. Nung na-propa ko. Ngayon, meron na siyang shoot. Mataas na yung shoot niya, guys, ha? Okay, pot number 1. Rhaphidophora gorillan variegated. Okay. This one's available at 850 pesos. 850. Malaki na po siya mga mamshi, ha? With shoot. Look at the variegation. Marble. This one is Rhaphidophora gorillan for only 850 pesos. Pot number 1. Next, malaki na siya guys ha. And look at the variegation. Hanggang sa likod may var. Ayan. For only 850 pesos. Pot 1. Next. Pot number 2. Medyo malaki na yung shoot niya guys ha. With 3 leaves na po siya. Ayan. Pot number 2. Another 850 pesos. Pot 2, 850. Ito yung 1 leafer. Second sa shoot niya, and ito yung pang third. Ayan. Okay, side shoot. Ayan, this one's available. Another 850 pesos. Pot number 2. Ayan, malaki siya guys ha. Ang ganda nito kapag mag-matured na. Ayan, pot number 2 for 850 pesos. Rhaphidophora gorillan pot 2. Ayan, look at the new leaf. Napakaganda. Grabe no, sobrang ganda. Marble na marble. 850 pesos pot 2. Next. O eto yung pot 3 natin. Lash na with 4 leaves. Ayan. Pot number 3 for 1,200 pesos. Rhaphidophora gorillan pot number 3 for only 1,200 pesos. Pwede na nyo itong makat mga mamshi kasi meron na siyang aerial roots dyan. So nilagyan ko siya ng spagmos para mas madaling siya guys. Hahaba yung kanyang roots. Ayan, pot number 3 for 1,200 pesos. Look at the variegation. Ito yung new leaf niya ha. Okay, ito yung 1 leafer nung napropa ko. And then yung mga niya, first leaf, second, ito yung third and pang-apat niya. So total of 5 leaf. 5 leaf. Okay, this one's available at 1,200 pesos. Pot number 3. Next. Another one. I have here 1 pot available lang to siya guys. Adansonii albo. Monstera Adansonii albo. Ayan, may variant mga mamshi ha. 1 leafer. Nung napropa ko siya. And then may shoot. Ayan na siya. Actually, top cut pala to.
nung napropa ko siya. Ito yung first leaf, second, third, and pang-apat niya po na dahon. Okay, Monstera adansonii albo. This one's available at 850 pesos, 1 leafer. So soon, pwede nyo ito mapropa kasi meron na siyang aerial roots. As you can see guys, ayan. Okay, may aerial roots na po siya. Okay, this one's available at 850 pesos. Monstera adansonii albo, 1 pot available. Ayan, this one's available at 850 pesos lang po. 850. Monstera adansonii albo. Next. Okay, meron akong isang pot dito. Ayan, Wallacei Marble Mint. Ayan, we have 1 pot available lang po ha. Wallacei Marble Mint with 3 leaves. Ito yung unang dahon, okay, with variegation. Ito yung pangalawa, ito yung pangatlo. May var yung 3 leaves ha, pang 3, meron po siyang var. Okay, this one's available at 750 pesos. 1 pot available lang siya guys ha. Okay, ayan po yung kanyang variegation. Ayan, si Marble Mint. Wallacei Marble Mint or Sismac luteus Wallacei Marble Mint. Ayan. Okay, this one's available at 750 pesos. Malaki na siya guys ha. Okay, 750 pesos, 1 pot available. Wallacei Marble Mint. Look at the variegation. Marble na marble talaga yung kanyang variegation ha. Okay, buntis na to guys yung pangatlong dahon. So malapit na yung mag-apat. Okay, for only 750 pesos, 1 pot available. Next, another one. Ito guys, si Epigiganteum tricolor. Malaki yung dahon ha. Matured form na po yung kanyang dahon. Guys, as you can see ha. Okay, mataas pa siya sa aking kamay. Ayan, sobrang laki niya po. Okay, si Epigiganteum tricolor. Ito yung old leaf. Ito yung second leaf. Top cut po ito ha. Ito yung third and ito yung unfurling na dahon niya. Pang-apat po siya mga mamshi ha. Ito yung unfurling na dahon niya. Okay, si Epigiganteum tricolor. This one's available at 1,800 pesos. 1.8. Guys, malaki yung dahon niya ha. Okay, malaki. Coming 4 leaves. Ayan, coming 4 leaves mga mamshi, unfurling leaf niya for only 1,800 pesos. Mine dito at 1.8. Guys, napakaganda. 1,800 pesos. Malaki siya guys ha. Okay, coming 4 leaves. Malaki na po siya. Look at the variegation. Ayan, tricolor po siya. Ayan, napakaganda. Combination yung kulay niya green na parang pamint na pa-yellow. Ayan. Okay, Epigiganteum tricolor. Ito guys, normal. Old leaf kasi ito nung napropa ko. And then, nagbigay na siya ng another leaf, and then yung shoot niya. Okay, for 1,800 pesos, Epigiganteum tricolor. Ayan, look at the variegation guys. Ayan, sobrang ganda. And ito yung unfurling leaf niya. Okay, this one's available at 1,800 pesos. Next. Okay, next, another one. We have here 1 pot available. Variegated Prince of Orange. Ayan. Okay, may var po yan mga ma'am. Siya, tingnan nyo po. May var. Okay, may var po yan. Variegated Prince of Orange. Ayan, tama ba yung pronounce ko dito? Prince of Orange. Ayan, 1 pot available lang siya mga ma'am. Siya. Okay, for 250 pesos. Top cut, very rooted. Guys, stable na ha. Ayan yung roots niya. Kumakaway na yung roots niya as you can see. Ayan. Okay, 1 leafer. Top cut ito. Ayan, for 250 pesos. Variegated Prince of Orange. May var po yan mga mamshi. I don't know if kita nyo po, pero may var yan. Lahat dito guys may var. 250 pesos, 1 pot available. Next, medyo mainit na no. Yes. Next, another one. Guys, marami akong dito na propa na milk confetti. Baka bet nyo. Okay, magaganda yung mga guys ha, may variegation ng kanilang mga dahon. Okay, pot number 1 dito. Napakaganda ng kanyang variegation ha. Okay, mga propagation ko ito. Meron tayong available dito na mga 7 pots. Ayan. Okay, Syngonium milk confetti. Pot number 1 for 100 pesos. Malaki na siya guys ha. Okay, pot 1, Syngonium milk confetti for 100 pesos. 100 pesos lang. Pot 1 for only 100 pesos. Pot number 1 for only 100 pesos. Next, pot number 2. Eto guys, pot number 2, another 100 pesos. Eto yung wow, ang ganda. Ayan, okay. Pot number 2, eto yung shoot niya ha. Ayan, pot number 2, another 100 pesos. Eto yung mga old leaf lang po niya yan ha. Okay, pot number 2, another 100 pesos. Syngonium milk confetti. Alam nyo ba guys, mahal din po ito kapag mag-glass siya.
Last time, meron ako nakakita na isa sa live seller sa Luzon. Lash na siya, nabenta ng 1.5. Okay, so mahal din po siya kapag mag-lash. Okay, pwede nyo pong ibenta ng 1.5. Eto, meron kasi akong na-propa. Sobrang lash na, and then na-propa ko siya. So, eto na sila. Ayan, another 100 pesos, pot number 2. Next, pot number 3. Eto guys, maganda din si pot 3, oh. Ayan, may shoot na din po siya mga ma'ams, ha. Ayan, may shoot na din po siya. Pot number 3, another 100 pesos. Pot number 3, another 100 pesos. Syngonium milk confetti. Pot number 3 for only 100 pesos with shoot. Next, top cut to lahat, ha. Pot number 4. Wow, eto guys, napakaganda. Pot number 4, another 100 pesos with shoot na din po siya mga moms. Ayan, may shoot na yan guys, ha. Okay, pot number 4, another 100 pesos. Pot number 4, another 100 pesos. Ayan, pot number 4 for only 100 pesos. Next, pot number 5. Okay, pot number 5. Eto guys, may shoot na din po siya, ha. Lahat to tig 100 pesos. Eto, pot number 5. 1 leafer lang siya, pero guys, napakaganda ng kanyang shoot. Ayan, may shoot din po siya dito, ha, sa gilid. Ay, ito if kita nyo. Another 100 pesos. Pot number 5 for only 100 pesos. Ang ganda, no? Next, another one. Pot number 6. Wow, guys, look at the... Tingnan nyo po yung kanyang variegation ng kanyang second leaf. Ayan. Pot number 6. Another 100 pesos. Ito yung old leaf, second. Ito yung unfurling na pang third leaf niya po. Okay, this one's available at 100 pesos. Another 100 pesos. Look at the variegation. Sobrang ganda. Pot number 6 for 100 pesos. Next, the last pot. Okay, last pot ng ating milk confetti. Ayan, with 3 leaves. Another 100 pesos. Pot number 7. Ayan, ito yung new leaf niya. Sobrang ganda naman ang kanyang variegation. Ito yung old leaf niya, ha. Okay, pot number 7. Another 100 pesos. Guys, alam nyo kung mag-lash, kapag mag-lash to, napakaganda. 100 pesos, pot number 7. Kayo nang pumili, ha, kung anong pot yung gusto nyo mga moms. Ayan, so kayo nang pumili. Next, meron pa din akong na-propa dito guys. This one is the Syngonium Pink Splash. Ayan. Nung last vlog ko, sold lahat ng pink splash ko na Syngonium. Ngayon guys, and meron pa talagang naghahanap, and meron akong na-propa. 3 pot lang po ito available. So first, tig 100 each din po mga mamshi. Pot number 1, Syngonium Pink Splash. Ay, ang ganda. Top cut din po ito, ha. Ayan, Syngonium Pink Splash. Ayan, forward natin konti kasi medyo mainit na dito na side. Ayan, okay. Syngonium Pink Splash. Ayan, another 100 pesos. Pot number 1 for only 100 pesos. Pot 1 for only 100 pesos. Syngonium Pink Splash. Guys, look at the variegation. Sobrang ganda. Ito yung old leaf. Ayan. Ito yung second. Ito yung third. Ito yung third leaf niya, ha. Ayan, 100 pesos. Syngonium Pink Splash. Pot number 1 yun. Okay, next, another one. Ito, pot 2. Ayan, coming. Hala guys, nagsunod-sunod yung dahon niya. 1, 2, 3, 5 leaf. Ayan, with 5 leaf na po siya. Ito yung old leaf, second leaf. Ito yung third, ito yung 4, at saka ito yung 5. Dalawa kasi yung shoot niya, parang nagsabay-sabay lumabas. Ayan, another 100 pesos. Pot number 2, Syngonium Pink Splash for only 100 pesos. Next, ito yung lash. Pot number 3. For 200 pesos, 150 pesos guys. Ayan, pot 3. Sobrang laki. Ito guys, matured na po siya na Syngonium. Ayan, for only 150 pesos lang. With 4 leaves, ito yung old leaf, ito yung second, ito yung third, and pang-4. Matured form. Ayan, na Syngonium Pink Splash, 150 pesos. Pot number 3. With coming 5 leaves, ha. Okay, for only 150 pesos. Next. Okay, this one. Meron tayong variegated na Jungle Fever. Top cut din to siya mga mamshi, ha. Napakaganda. Yung kanyang variegation guys is parang pamint. Tama ba ko? Para siyang pamint. Variegated Jungle Fever with coming 5 leaves. Ayan. Okay, turning 5 leafer guys, ha. Ito yung old leaf. Ito yung second. Ito yung third. Ito yung pang 4 and pang 5 niya po. Okay, this one's available at 350 pesos. Variegated Jungle Fever. Actually, parang ano to?
i-check ko po yung dalawa if stable na ba sila. Okay, Jungle Fever Top Cut for only 350 pesos guys. Maganda yung VAR ha. Okay, ayan po yung kanyang variegation. Ayan, this one's available at 350 pesos. Top Cut coming for 5 leaves. Ayan, for only 350 pesos. Next. Ito yung ano niya, another Top Cut guys. Ito stable na. Ayan, another Jungle Fever. Pot number 2, Top Cut din po siya mga mamshi ha. Ito yung Old Leaf. Ayan si Old Leaf. Second leaf. Ayan. And third. Look at the variegation guys sa third leaf. Ayan. Okay, this one's available. Pot number 2. Another 350 pesos. Pot number 2 guys, malaki na siya ha. Ayan, pasok sa minimum. Pot number 2, another 350 pesos. Variegated Jungle Fever. Ayan. Pot number 2 for only 350 pesos. Malaki siya guys. Ayan, maganda yung kanyang variegation din po siya ha, parang pamint. 350 pesos pot number 2. Dalawa lang yung pot na i-release ko guys kasi yung pangatlo, si mid-cut po yun, na totally stable pa. Next. Okay, meron akong Huma dito. Huma Aria Mint. Ayan, with babies na po siya ha. Okay, si aking, yung ating Huma Aria Mint with baby. Ayan po yung baby niya sa gilid. Ito yung mga VAR niya ha. Ayan si Aria Mint natin na Huma with 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 with 7 leafer. Okay, this one's available at 750 pesos. One pot available lang to guys. Ayan. Ito yung mga variegation niya ha. Si ating Huma Aria Mint. Ayan, for only 750 pesos, one pot available lang po. Ayan, one pot available. Lahat ng kanyang dahon guys ha, may mga VAR po yan. Okay, for only 750 pesos. Look at the Old Leaf. Ayan, sobrang ganda ng kanyang variegation. Ayan, this one's available at 750 pesos. Huma Aria Mint for only 750. Next, I have here one pot available. Anthurium King of Kings. Ayan, or Anthurium Golden Cardboard. Ayan, yung tawag nila dito, yung sa iba tawag nila King of Kings. Ayan. Okay, si Anthurium Golden Cardboard or King of Kings. Ayan, ayan guys ha, with 3 leaf. Ayan, ito yung old leaf, second, third. Ayan, one pot available lang po si ating Golden Cardboard. Ayan, for only 850 pesos. 850. Nabili ko to ng 1 leaf. 500 yung bili ko guys. Ayan, 500 na tawad ko ng 50 for 50. So ngayon, meron na siya, nabigay na siya ng 2 dahon. So ito yung pangalawa, pangatlo, total of 3 leaves. Ayan, si ating King of Kings or Golden Cardboard. Ayan, for only 850 pesos. One pot available. Malaki na siya guys ha. Okay? Yung matured nito guys, nung saan ko ba nahanap yun? Medyo malaki na siya. Like, ganito kahaba. 15,000 pesos. Malaki na. Sobrang ganda. Guys, na-shock ako sa presyo. Mahal pala yung kapag matured. Ayan, eto, may babies na tayo ha. 850 pesos. Golden Cardboard. One pot available lang po. I-grab nyo na. Next. Ito guys, meron akong i-release na malaking mother type na Anthurium foliage. May mga VAR po yan ha. Ito yung new leaf niya. Malaki siya guys. Look at that. Malaki siya ha. Ayan si ating variegated Anthurium foliage with 2 spadex na po siya guys. Ayan nagsimula nang sumulpot yung mga liso niya. Ayan yung mga seeds niya guys. Ayan, malaki talaga siya guys ha. Size nito is nasa XL na talaga. Okay, size XL. Kung gusto nyo po ito guys, pwede natin i-uprooted kasi hindi naman siya sensitive yung mga Anthurium foliage. Uproot natin guys, i-remove natin yung pot para makasave kayo sa SF. Ito, pasok pa din ito sa minimum kapag i-remove natin yung pot. Pero kapag kasama guys, parang yung SF nito nasa mga 555 yung SF. Ayan, so kapag i-remove natin and then tanggalin natin yung mixing niya, kunti. Mag-iwan lang tayo ng kunti guys. Ayan, para meron siyang makapitan sa kanyang roots. Pasok pa din po ito sa minimum. Ito, benta ko lang siya ng 2,800 pesos. Si mother nating Anthurium foliage. Variegated po yan ha. Okay, may mga VAR po yan mga mamshiya. 2,800 pesos. Ito lang yung i-release ko guys. Out of mga 20 pots ko dito na malalaki. Ito lang yung ibenta ko na Anthurium foliage. 2,800 pesos. Ayan, variegated Anthurium foliage with 2 spadex. Ayan, for only 2,800 pesos. Ayan, so may gusto nito guys ha. Oh. Ayan, 2,800.
No need na kayong bumili ng mga maliliit na Anthurium foliage kasi matatagalan pa kayo kapag gusto nyo pong mag-breeding ng mga Anthurium foliage. Eto guys, madali lang kasi meron na siya mga spadex. For only 2.8 lang po. Okay, next tayo. Next, eto guys, baka bet nyo po ito, si ating Aglonema Stardust. Very lush ha. Mother type po ito na Stardust. Ayan, eto lang yung i-release ko. Ayan si ating Aglonema Stardust. Napakaganda guys. O tingnan yung ano niya, yung mga dahon niya. Okay? Ayan, for only, benta ko lang siya ng 650 pesos. Aglonema Stardust. Grabe guys, nagsiksikan yung mga dahon niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. With 17 leaf. Ayan. With 17 leaves mga mamshi. Malaki yung dahon niya guys ha. Okay. For 650 pesos. Malaki. Mother type na Aglonema Stardust. One pot available lang po. For 650 pesos. Sobrang ganda ng kanyang ano ha. Ang kanyang kulay guys. Sobrang ganda. 650 pesos. Aglonema Stardust. Before, nung ganito kalaki, mahal na siya guys. Nasa 1.5 na yung bintahan ko nito before. Ngayon, bagsak presyo na. Ayan, for 650. Next, another one. Nakalimutan kong ID nito. Ayan, dalawa lang na Aglonema. I-release ko nito guys ha. Okay, eto, pangalawang pot na Aglonema. Nakalimutan ko yung ID. Ayan, paki-comment na lang guys kung anong ID nito. Nakalimutan ko talaga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. With 10 leaves. Ayan, with 10 leaves. Lahat po yan, napakaganda ng kanyang kulay ha. Okay, para siyang mutation na. Nag-iba-iba yung mga kulay niya. Ayan, okay, this one's available at 350 pesos. Aglonema, pot number 2. For only 350 pesos. Aglonema pot 2 for 350. Ayan, 350 pesos Aglonema pot number 2. Nakalimutan ko kung anong ID nito ha. For 350 pesos pot number 2. Next, ibakam ko yung iba guys ha. Tingnan natin kung ano. Madami actually guys, madami ako mga premium plant. Kaso hindi pa talaga sila like totally stable. Meron tayong maibenta ngayon. I don't know if meron pa ba ako maibenta. Ibakam ko na lang siya ha. Ibakam ko na lang guys yung mga plant dito. Actually, madami ako na propa and then not totally stable pa talaga sila lahat. So, eto sila. Eto sila, yung mga na-propa ko. Bagong propa lang kasi ito. Ayan. Mga ano pa to, mga 3 days ko pa sila na-propa. Mga 3 days pa. Ayan. Eto mid-cut. Yung aking Orange Princess na Galaxy. Ayan, bagong propa pa to. Meron pa ako dito. Eto, not totally stable pa. So, hindi pa siya pwede ma-release. Ayan, eto si ano guys, si Philodendron Paraiso Aurea. Ayan, sobrang ganda, nag-full moon. Pero so far, kahit nag-full moon sila, pero yung kanilang mga dahon, never naman sila nalusaw. But not totally full moon kasi meron naman ako nakikitang ng mga kulay green dyan. Pero mostly talaga 90% nag-full moon. And then 10% lang yung mga green na nakikita ko. So eto sila. So eto yung ibang dahon. Ayan, may green. 75% yung kanyang yellow. And then 25% naman din po yung kulay niya na green. Ayan. Mostly talaga guys, lahat ng kanyang dahon, nag-full moon, mostly nag-full moon. Pero may mga kulay-kulay naman. Ito guys is ano, kaya hindi ko siya ma-release kasi ito yung sinasabi ko na ano, na plant na galing tagum. And then, sobrang tamlay na nung pagdating. And then, napansin ko, nung kinalkal ko siya sa ano, walang active roots. Ngayon lang oh, ayan, meron ako nakikitang mga roots dyan. Eto mga ano na to, mga almost 3 weeks. Kaka-ano lang niya, kaka-stable, but not totally stable guys. Kasi isa lang yung roots niya. And then, eto pa lang yung active roots niya. Ayan, as you can see, kitang-kita nyo po yan. Okay, so nag-water bath ako sa kanya para mag-moist yung sa loob ng sphagnum. So nilagyan ko din sa top ng sphagnum para mas madali siyang mas stable. So ganyan yung ginagawa ko mostly sa mga philodendron. Kasi ayan oh, eto guys, tingnan nyo, nainitan, matamlay. Not totally stable pa talaga as in. Ayan.
Madami ako mga napropa pero di ko pa siya ma-release talaga. Gawa po ng, iwan ko ba, nakakatakot. Then ito yung na-flex ko kanina ha. Sobrang ganda neto. Ayan. With coming 4 leaves ito ha. Ito yung unfurling leaf niya. Ayan. And rooted po ito. Ayan. Rooted po yan. 1/8. Ayan. Si 1/8. Kapag dito ma-sold guys, okay lang. Kasi mabilis naman to magbigay ng dahon niya. And then meron akong bilitay dito. Bagong propa. Not totally bagong propa. Ano to siya guys? Medyo almost 1 month na nung napropa ko nito. And then meron na siyang mga active roots. Ayan yung mga active roots niya. May malaking roots din po ito. Ayan. Ayan yung mga active roots niya. May mga roots yan. Mahaba na yung roots niya. Pero hinintay ko kasi na lumabas yung kanyang shoot. Ayan, para masabi ko talaga na fully stable siya. So nung napropa ko eto guys, napropa ko siya ng 5 dahon. So hindi talaga natin maiiwasan during sa pag-propagate natin. Meron talagang bumibigay na dahon, which is yung bumigay niya na dahon is 3. So 2 yung natira. So okay lang as long as hindi siya mamamatay. So merong natira and then hinintay ko siyang magbigay ng new leaf niya para masabi ko talagang fully stable. Hindi ibig sabihin na like halimbawa roots lang, meron kayo nakitang roots is stable na siya. Well, stable na siya kasi may mga active roots na nakikita dyan. Pero gusto ko kasi na meron siyang lumabas na shoot. Sa ngayon, ang pino-focus niya is yung roots talaga. So pag okay na yung roots niya, saka naman mag-follow yung kanyang shoot. So ito siya. Ayan, so bumibigay yung kanyang 2 dahon. Napakaganda. Yung mother nito guys is yan po yung mother na bilite. As you can see, di kayo maghihinayang bumili sa aming bilite kasi napakaganda ng variegation. Guys, variegation pa lang, panalo ka na. Ayan, look at that. And then yung baby niya. Okay, and then meron pa namang another. Ito yung ano niya, base cut talaga niya. So ito pa, may shoot pa. Mother bilite din po ito. Ayan. So ito, yung aking William CI, may baby din doon. Sa lahat na nagtatanong or naghahanap ng aking tycoons guys, until now wala pa ding shoot, wala akong shoot na nakikita. Mga almost 1 month ko itong napropa. Ito yung base cut. Yung mother top cut nito is andoon. Andoon yung mother. Ayan, yung mother na top cut na Monstera Thai Constellation. And then dito na side, wala pang like totally stable ha. Yung iba dito, bagong propat pa talaga. And then dito na side, gusto ko sanang i-release to. Kaso, sobrang liit pa guys, parang hindi pa pwede nating like halimbawa kung medyo malayo kayo. Eto kapag i-ship natin, hindi to kakayanin yung 2 to 3 days or yung 3 to 4 days, hindi kakayanin kasi sobrang liit. Mabilis tong malusaw kapag ganito. Okay lang kapag Mindanao kayo kasi 1 day lang naman. Pwede po yan. And then yung mga adansuni ko dito guys, sobrang liit. Kakasulpot pa lang yung mga new leaf. Ayan, kakasulpot pa lang. So, hindi pa natin pwedeng ma-release. Sobrang liit pa po nila. Ayan, hindi nila to kakayanin yung 2 to 3 days. Okay lang siguro kapag Mindanao area. Ayan, yung mga propagation ko, kakasulpot lang. Sobrang ganda ng mga variegation nila. Ito yung na-flex natin kanina ha. Ayan, si ating Raphidophora. As you can see, sobrang ganda ng kanilang mga roots. And tinakpan ko yung aerial roots dito. Kung gusto nyo po ito, pwede na din po itong mapropa. Once na medyo mahaba na yung kanyang roots. Ayan. So, grabe yung dahon ko dito sa Biliteo. Nag-ano sila guys, nagsiksikan sila dyan. And then, madami kasing nagtatanong pala. Wala akong mai-release ngayon na ka-inferior guys. Madami akong mga propagation dyan. Wala akong mai-release kasi bagong propa pa yan. So baga next week ko pa siguro yan mai-release. Ito yung King of Kings. Ayan, mga bagong propa yung iba dito. Strawberry shake, ayan, kakalabas lang. So hindi pa yan pwede mai-release natin. Sobrang guys, eto guys, gusto kong bilhin nyo ito kasi yung variegated temptation natin, napakaganda ng kasi 4-in-1 pot po siya. Ayan, ang dami niyang pinupush na baby. Ito yung mga variegation niya, marble na marble.
And also this one, si Acuminata mottled natin. Ayan, 1-2. Yung bentahan sa market guys per leaf is nasa 400 to 450. Depende kung gaano kalaki yung dahon niya. Eto 1-2. I-grab nyo to guys. Sobrang ganda niyan. Meron akong marble dito na green. Kaso lang that bagong propa pa kasi. Ang dami kong na-propa and then di sabay-sabay. Kanilang pag stable. Eto nga pala yung yung mga, yung foliage ko na pinakita ko sa inyo before, nung first na i-flex ko sa vlog. So, eto na sila. Hindi lahat guys na ganito ka-size. Iba yung size nila. Meron dito na, like halimbawa, mga herbivore. Mostly sa mga herbivore guys, matagal silang lumaki. Unlike sa green na mga yung foliage. Yung mga green guys, grabe, tuloy-tuloy yung paglaki nila, ang bilis. Yung mga herbivore, sobrang tagal. Slow grower yung mga herbivore. Ayan, as you can see, sobrang ganda. Eto, siniparate ko yung mga magagandang var. Ayan, hindi pa sila pwede ma-release ha. Sa nagtatanong, not for sale pa po. Pinakita ko lang po siya sa inyo. Ayan. Sobrang ganda. Especially this one. O, lahat naman magaganda guys. Sobrang ganda. O, tingnan nyo ha. O, ayan. Grabe, ang ganda. O, ayan. Sobrang liit. Di pa to kaya guys kapag ibenta natin and then medyo malayo yung location nyo. Hindi kaya. Ayan. Mga bagong propa. Ito yung mother nito guys. Ayan po yung mother. Oh. Ayan. Ito yung baby niya. So meron pa akong ipropa na kapatid nito. Hinintay ko pa yung aerial roots nila. Sobrang kunti lang talaga yung mai-release ko dito guys. Gawa po ng di lahat stable eh. Alam nyo, nangihinayang ako eh. Bakit ako bumili sa mga plant doon sa Tagum area? Kasi lahat talaga ng mga plant na naibili ko guys, bagong propa sila lahat, as in fresh pa talaga. Siguro, estimate ko nasa 1 week pa lang yun na propa and then nirelease nila. Very bad. Unsatisfied po ako doon. So that's it guys, ayun lang. And sa mga may balak bumili ng mga plant dito guys, pwede kayong bumili, pwede kayong mag-inquire kung anong nakita nyo dito sa vlog. And pwede kayong mag-request ng mga picture or video sa vlog natin if you want. Kasi mailan-ilan lang itong mai-release ko. Hintayin ko lang sila ma-stable and then saka natin i-release. So I need a payment ASAP sa mga gustong bumili para naman I need 2 days reservation lang po ako dito. So ayun lang guys. So I hope meron kayo nagustuhan ng mga plant dito na na-flex ko kahit paunti-unti. So i-message nyo po ako sa aking Facebook page at Linlin Official. Yung Linlin Official ko guys, ilagay ko siya dyan or check nyo po yung description box down below. Andyan po lahat. Yung mode of payment, andyan po lahat guys. So pwede kayong tumawag before kayo magbayad. Pwede din po kayo sa mga walang GCash dyan. Pwede kayo mag-send any remittance center like Palawan Express, Cebuana, or M. Luwilier. Pwede po kayo. So that's it. I hope you enjoy. And sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel guys, click the subscribe button down below. And also don't forget to click the bell button guys para every time mag-upload tayo ng ating bagong video, updated kayo and ma-notified kayo agad. So that's it lang. I hope you enjoy and see you on my next vlog. Bye-bye! Bye guys!